mainit na balita ngayong tanghali. Peter Lavinia nagbitiw bilang pinuno ng National Irrigation Administration dahil sa umano'y aligasyon ng korupsyon. Death penalty reimposition bill posible ng pagbotohan sa second reading sa Kamara ngayong araw. Sinuspending anti-drug operation ng Philippine National Police, ipinababalik na ni Pangulong Duterte, ngunit kampanya kontra droga ng pamahalaan, pag-uunahan pa rin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Suspect sa road rage incident na kinasuwi ng isang IT expert sa Quezon City noong Biyernes, nagpadala na umano ng surrender feeders ayon sa QCPD. 5 magkakamag-anak patay sa isang sunog sa Taguig kagabi. Kampanya ng Bureau of Fire Protection para makaiwas sa sunog ang publiko nagsimula na ngayong araw. At President Donald Trump idinetalye ang ilan niyang plano at proyekto sa kanyang talumpati sa US Congress. Magandang tanghali, nagbitiw na si Peter Lavinia bilang pinuno ng National Irrigation Administration. Sa isang post sa kanyang Facebook account, kinumpirma ni Lavinia ang kanyang pagbibitiw dahil sa tangkang pagsira sa kanyang reputasyon. Umano'y tumatanggap siya ng lagay mula sa mga contractors. Sinabi ni Lavinia na ipinasya niyang magbitiw sa tungkulin upang hindi masira ang magandang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang ulat kung tinanggap na ni Pangulong Duterte ang resignation ni Lavinia. Si Lavinia ang tumayong spokesman ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya ng nakaraang eleksyon. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling ibabalik ang Philippine National Police o PNP para tumulong sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa war on drugs ng pamahalaan. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Isang buwan na ang nakalipas mula nang ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-illegal drug operations ng Philippine National Police, kaalinsabay ng pagsasagawa ng internal cleansing ng ahensya. Sa halip ay inatasan ng Pangulo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na pangunahan ang war on drugs ng pamahalaan. Ngunit kahapon sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ng punong ehekutibo ang muling pagbabalik sa operasyon ng PNP kontra droga. Ito ay dahil sa mga napaulat na muling pamamayagpag ng mga drug pusher at user sa mga lansangan at sa kakulangan ng mga tauhan ng PDEA upang mapigil ang mga ito. Problem in Mindanao about terrorism and drugs. So kailangan ko ng tao, I have to call back the police again to do the job most of the time sa drugs. Hindi lahat. Inulit naman ng Pangulo ang kondisyon nito na hindi lahat ng mga pulis ay makakasama sa mga anti-drug operation. I have ordered Bato to recruit young men in the PNP who are imbued with the fervor of patriotism to be the members only of the mga task forces. Every station should have one. Pero yung piling-pili, yung walang mga kaso at walang history ng korupsyon. Nilinaw naman ng punong ehekutibo na pangungunahan pa rin ng PDEA ang mga operasyon kontra droga, katulong ang Armed Forces of the Philippines. Samantala, kahapon ay isinapormal na ng AFP at PDEA ang kasunduan kaugnay sa gagawing operasyon kontra droga. Pinangunahan ang MOA signing ni PDEA Chief Isidro La Peña at AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo. For the AFP, we will not be involved on the street drug pushing, street level operations of the drug syndicate, but rather on the higher level drug syndicates. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilagdaan na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang dismissal order ng mga may kasong pulis na tumangging idestino sa Basilan. And yesterday, ang napirmahan ko, umabot natin ng mga almost 200 na yun. Pinirmahan ko na dinismiss ko sa service. Tatanggalin talaga natin yung mga eskalawag.
Ang 200 pulis na inirekomendang i-dismiss ay kabilang sa mahigit 300 pulis na may iba't ibang kinakaharap na kaso. 53 lamang sa bilang na ito ang tumugon o pumayag na ma-reassign sa basilan. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police o PNP na bumuo ng isang squad na tutugis sa mga umano'y ninja cops. Mga pulis na naalis na sa serbisyo, ngunit patuloy pa rin sa kanilang illegal na gawain. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga errant policemen na tuluyang madidismiss sa serbisyo. Partikular na rito ang mga tiwaling pulis na hindi nag-report matapos niyang ipag-utos na i-assign ng mga ito sa basilan. Matatandaang noong nakaraang linggo ay ipinadala na sa Mindanao ang mga pulis na may iba-ibang kinakaharap na kaso at paglabag bilang bahagi ng PNP internal cleansing. Ngunit sa mahigit 300 umano'y pulis kalawags, 53 lamang ang tumugon sa kanilang bagong assignment. Ayon sa Pangulo, pinabubuo niya sa Philippine National Police ang squad na magbabantay sa mga tiwaling. Tinatawag niya ring ninja cops, mga pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa illegal na gawain. Well, this should be subjected to summary dismissal. And I have requested the police to form particularly a squad at bantayan itong mga pulis na alis na sa trabaho. Naniniwala ang Pangulo na kung tuluyang maaalis sa serbisyo ang mga tiwaling pulis, may tendency ang mga itong gumawa ng mas maraming krimen. Most of them ay yung mga ninjas are criminal, so they are high in the list. And do not be surprised if they are killed because they are wanted. And so are the police who have been dismissed for committing crimes. Pag nawala yan sa trabaho, they will continue their plunder, they will continue with their crime. Kaya ang squad na bubuuin ang magsisilbing bantay kontra sa mga tiwaling pulis na ito. Ayon sa Pangulo, kung magpapatuloy sila sa maling gawain, sila na ang susunod na tutugisin ng pamahalaan. So itong mga ito, mamarkahan ko talaga ito sila. And I would like to warn them, I will not spare you. Mauna talaga kayong mamatay. Pag nagkamali kayo, mauna kayong mamatay. Sigurado yan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iniharap kahapon kay Pangulong Duterte ang 8-year-old kidnap victim ng Abu Sayyaf na nailigtas matapos ang 6 na buwang pagkakabihag. At samantala, pinag-utos naman ni Pangulong Duterte ang walang tigil na military operations laban sa teroristang grupo. Nagbabalik si Rosalie Cos. Ipresenta ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang 8 taong gulang na batang lalaki na nailigtas ng mga otoridad mula sa Abu Sayyaf. Dinukot ang bata at ang kanyang mga magulang sa Payao, Zamboanga, Sibugay noong August 2016. Ayon kay Duresa, pinalaya ang mga magulang pagkatapos na magbayad ng mahigit sa 1 milyong pisong ransom noong nakalipas na taon, subalit hindi pinakawala ng bandidong grupo ang bata. Sa pakikipagtulungan naman ng local government official sa Sulu, mga elemento ng Moro National Liberation Front at pakikipagnegosasyon sa ilang armadong grupo sa lugar, nasagip mula sa teroristang grupo ang bata sa Sulu noong Lunes ng hapon. Sa ngayon ay nasa 27 pa ang bihag ng teroristang grupo. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Pangulong Duterte ang pagpapatuloy sa maigting na military operations at paggamit ng air assets sa pagtugis sa ASG. There's no other way to do it except there's a military operation going on. And I would like to assure everybody that for as long as there is the violence being perpetrated, the Republic of the Philippines will continue to with its military operations. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na humingi na ito ng tulong sa China sa pagpapatrolya sa Malacca Strait at Sulu Sea upang maiwasan ang pagtaas ng bilang ng kidnapping incidents at piracy. Gayunman, wala pang tugon rito ang China. So international, sabi ko sa China, if they can contribute sa patrolling, kasi ang might ng China in terms of sea power, it's a huge one. And if they can patrol the international seas, Moluccas, because if the piracy continues,
That thing there below Mindanao is a vital sea lane going to the Pacific. Aminado rin ang punong ehekutibo na nangangailangan pa ng karagdagang kagamitan ang militar tulad ng helicopters at patrol vessels upang magamit sa kanilang operasyon laban sa mga bandido at teroristang grupo. Humingi naman ang paumanhin ng Pangulo sa Germany at sa mga kaanak ng German kidnap victim na si Jürgen Kanter dahil sa nangyayaring pagpaslang at sinabing ginawa ng pamahalaan ng lahat upang mailigtas ito, ngunit hindi maaaring ibigay ang demand na ransom. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa massive operations laban sa ASG. I am very sorry the hostage or a national of your country has been beheaded. I sympathize with the family. I commiserate with the German people. But I said we tried. There's a massive operation now going on. And as I have just announced to you, we are beginning to use the air assets. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kaugnay nito ay natasan ni Pangulong Duterte ang AFP Western Command na mas paigtingin pa ang pagtugis sa mga bandidong Abu Sayyaf. Narito report ni Dante Amen. Nitong buwan ng Enero nang simula ng Armed Forces of the Philippines ang all-out operations laban sa mga teroristang grupo sa Mindanao, kabilang narito ang Abu Sayyaf Group. Ayon sa Western Mindanao Command, nananatili pa ring positibo ang AFP na maaabot ang target na mapuksa ang bandidong grupo sa loob ng 6 na buwan. Lalo na at nagbigay ng direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte na lalo pang paigtingin ang pagtugis sa ASG. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobihana, mas kampante sila dahil ilan sa mga tinatawag na strongholds ng ASG ay nakubkob na ng militar. Sa ngayon, most of the strongholds na occupy na namin. May mga vacuum pa, may mga areas pa rin na mayroon lang certain amount of influence. Yun yung kineclear namin ngayon. Sa mga nakalipas na engkwentro ng militar sa Abu Sayyaf, gumamit ang AFP ng barricade upang hindi makatakas ang mga bandido, partikular na sa mga isla na kanilang pinagtataguan. Sinisiguro na rin nila na hanggat maaari ay may air assets tuwing nakikipaglaban ang mga sundalo. Maingat din sila sa kanilang mga kilos at mas lalo pang pinalakas ang intelligence gathering. Kabilang narito ang pag-alam sa posibleng kinaroroonan ng mga bihag upang hindi sila madamay sa matinding bakbakan. All our actions are calculated. Kaya nga focused military operation siya para specific yung targets kung nasaan itong ASG as per intelligence reports gathered. Lalo ring naging determinado ang mga sundalo na puksain ang ISIS-linked group matapos ang ginawa nitong pagpaslang sa hostage nito na German national. The implication would be mas lalong tumitindi yung effort namin ngayon dahil unang-una napaka-morbid ng ginawa nila kung yung video na yun. Samantala sa ngayon, partikular na sinusuyod ng mga militar ang Barangay Buansa sa bayan ng Indanan Sulu kung saan hinihinalang itinapon ang mga labi ng German kidnap victim. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sa iba pang balita, ipinahayag ng Quezon City Police na nagpadala na ng surrender feeler ang suspect sa road rage killing ilang araw matapos na barilin at mapatay si Anthony Mendoza. At mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Go ahead, Grace. While kinumpirma ni QCPD Director Guillermo Eleazar na anumang oras ay susuko na nga ang suspect sa pagpatay sa isang rider na naganap sa Quezon City nitong Sabado. Ayon kay QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Eleazar, tumawag na sa kanila at nakipag-usap ang abogado ng identified suspect na si Fredison Atienza na umano'y nakaaway at bumaril sa isang rider na si Anthony Mendoza. Inaalam na umano ng abogado kung ano-ano ang mga dapat nilang ihanda oras na sumuko na ang suspect. Wala pa naman anyang sinabing eksaktong araw at oras ang abogado kung kailan formal na susuko si Atienza. Ayon kay Eleazar, hanggat hindi pa sumusuko ang suspect, patuloy ang kanilang isinasagawang operasyon para hanapin ito. Una nang na-identify ng QCPD ang suspect matapos ma-verify na anak sa LTO na pagmamayari ng anak nito ang puting Toyota Land Cruiser na umano'y
ginamit ng suspect nang mangyari ang insidente na may plate number na AHA 3454. Expire na rin umano ang caliber 45 STI pistol at Glock 9mm pistol na nakaregistered sa suspect. Ang insidente ng pamamaril ay nangyari noong Sabado ng hapon sa corner D, Tuazon Street sa Quezon Avenue. While pinayuhan ng QCPD ang suspect na sumuko na lang dahil may tuturing pa rin itong mapanganib dahil hindi pa rin nare-recover ang baril na ginamit nito sa insidente. Samantala, gayon pa man, kahit nagpahayag na nasusuko na ito, patuloy daw ang operasyon na ginagawa ng QCPD para mahuli ang suspect. Waila? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live mula sa Camp Crame. Susunod, mga bagong bagon ng MRT Line 3 isinailalim na sa final testing at inaasahang magagamit sa katapusan ng Marso. 5 magkakamag-anak patay sa isang sunog sa Taguig kagabi. Fire Prevention Month nagsimula na. At panukalang ibalik ang parusang bitay sa bansa, posibleng pagbotohan na sa second reading sa plenaryo sa Kamara. Posibleng pagbotohan ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Floor, ngayong hapon inaasahan na nga ang magiging botohan dito sa plenaryo sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa pag-aproba sa second reading nitong controversial na panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Ito ay ayon na rin kay House Committee on Justice Chairman Representative Reynaldo Umali. Kahapon ay nagpatuloy sa House Plenary ang deliberasyon para sa individual amendments sa panukalang batas kung saan naihain na ni Acting Majority Floor Leader Representative Juan Pablo Bondok ang mga amyenda kung saan naialis na ang plunder, rape at treason sa mga krimen na maaaring mapatawan ng parusang kamatayan. Ililimita na lamang ang death penalty sa mga drug-related offenses maliban sa illegal drug possession. Kinwestiyon naman ni Albay Representative Edsel Lagman at Buhay Party List Representative Lito Atienza ang naging proceedings kung saan iginigiit na dapat ay magkaroon ng nominal voting sa halip na viva voce o voice voting sa pag-aproba ng proposed bill. Mamaya inaasahan ang pagdagsa ng mga anti-death penalty group dito sa plenaryo. At batay sa target ng majority group, inaasahan itong pag-aproba sa third and final reading nitong controversial na panukala bago ang session break itong darating na March 18. Yan muna ang ating update, Floor. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, nag-ulat mula sa House of Representatives. Makalipas ang reorganization sa committee chairmanship sa Senado noong Lunes, inihalal naman kahapon si Senator Franklin Drilon bilang bagong Senate Minority Floor Leader. Narito ang report ni Joyce Balancio. Matapos na magkaroon ng revamp sa Senado noong Lunes kung saan 3 senador na kaalyado ng Liberal Party ang tinanggalan ng committee chairmanship, panibagong pagbabago na naman ang naganap sa mataas na kapulungan ng Kongreso kahapon. Nahalal si Senator Franklin Drilon na bagong minority floor leader ng Senado, kapalit ni Senator Ralph Recto na una nang inakyat bilang Senate President pro tempore. Si Senator Bam Aquino naman inihalal bilang Assistant Minority Floor Leader. Tinanggal naman kay Senator Drilon ang chairmanship ng Committee on Constitutional Amendments at ibinigay kay Liberal Party President Francis Pangilinan. Nagpadala naman si Senator Laila De Lima ng sulat sa Senate leadership na nagsasaad ng formal niyang pag-alis sa majority block upang samahan ang mga kapwa LP sa minority. Samantala, inabsuelto naman ng ilang majority block senators ang Malacanang sa nangyaring rigodon sa Senado. Ayon kay Senator Manny Pacquiao na siyang nagmanifesto laban sa LP senators, walang
pamumulitikang nangyari at matagal na nilang pinag-isipan ang ginawang hakbang dahil sa salungat na pananaw ng LP sa majority bloc. Inamin rin ni Senator Pacquiao na nagkaroon ng pulong ang mayorya sa kanyang bahay noong linggo ng gabi kung saan 16 na senador ang pumunta upang pag-usapan ang napipintong hakbang. Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Vicente Soto III, ang pagiging hati na masyado ng mayorya ang nag-ugyok sa kanila para paalisin na sa bloc ang LP. Ang gusto natin, maging ang Senado pro-country, pro-people. Hindi anti-Duterte, hindi pro-Duterte. Yun ang gusto natin. Ang nakikita kasi nung aming mga kasama sa majority, yung kinilos nung aming mga ibang kasama dati, na ngayon nasa minority, ay anti-Duterte. Itinanggi naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel na nagiging balakid ang LP Senators sa pag-usad na mahalagang panukalang batas sa Senado. We disagree, no? Yung legislative agenda kasi ng Senado, kung titingnan natin, if I'm not mistaken, 24 na mga committee reports being defended on the floor, 17 are LP, no? Committee reports. So, paano mo masasabing kami ang nag-hamper? Kami nga ang pinakamaraming nakahain na committee reports dito sa floor. Naniniwala naman si Senator Antonio Trillanes IV na ang naging reorganization ngayon ay nagpapahiwatig na nakompromiso na ang independence ng Senado. Obviously, na siya, no? Nawala yung independence ng Senado. Nadidiktahan siya ng mga kagustuhan ng iba't ibang mga senador na nakadikit kay President Duterte. So, it's sad. Dahil sa mga nangyaring pagbabago, kinansela muna ngayong araw ang nakatakda ng committee hearings at plenary ng Commission on Appointments na nagresulta sa pag-aantala ng pagdinig sa confirmation nila Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez at Department of Education Secretary Leonor Briones. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, nagpulong kahapon ang mga senador na miyembro ng Liberal Party at tinalakay kung mananatili sila sa majority bloc matapos ang biglang reorganization sa committee chairmanship noong Lunes. Narito ang report ni Ray Pelayo. Nagpulong ang mga miyembro ng Liberal Party matapos ang nangyaring pagpapatalsik sa committee chairmanships sa ilang miyembro nito sa Senado at paglipat sa minority. Kabilang sa mga dumalo sa 3 oras na meeting, sina LP Senator Francis Pangilinan, Senators Franklin Drilon, Bam Aquino, Representative Teddy Bagilat, Kit Belmonte, Egay Irese, former Congressman Erin Tanyada, dating Pangulong Benigno Aquino III at Vice President Leni Robredo. Bukod sa death penalty ay pinag-usapan din ang kung lilipat na ba sa minority group ang mga miyembro nito sa House of Representatives. Napagkasunduan ng partido na bigyan ng panahon ang kanilang mga miyembro na mag-isip sa kanilang magiging desisyon. Medyo nagkaroon ng mahabang diskusyon dito at iba ang kondisyon sa House, iba ang kondisyon sa Senate. But in consideration also of the debates sa death penalty at yung pagboboto, we have postponed the decision on the matter of whether or not the contingent of the Liberal Party in the House will leave the majority until after the death penalty debates have been completed. Ayon kay Congressman Teddy Bagilat, mas magiging malinaw ang patutunguhan ng kanilang mga kasama sa magiging resulta ng botohan sa death penalty. Definitely, kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, they'd probably join the minorities. Ayon kay Representative Kit Belmonte, sa ngayon ay nasa 32 ang miyembro ng Liberal Party sa House of Representatives kung saan ang 5 ay nasa minority na. Nakahanda naman anya ang mga miyembro ng partido sakaling tanggalin din sila sa chairmanship. I'm sure any member of the LP, when he takes his principal position, he's willing to accept the consequence. Ayon sa partido, susuportahan naman nila ang mga mabubuting panukala ng administrasyon, subalit tututulan ang mga sa tingin nila ay makasasama sa bayan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Sisikaping tapusin ng Mining Industry Coordinating Council Technical Working Group sa loob ng 3 buwan ang pagrebisa sa kautusan ng DNR na ipatigil ang operasyon ng ilang minahan na umano'y nakakapinsala sa kalikasan at kapaligiran. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Hindi minamadali ng binuong Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council o MICC ang gagawin nitong pagsisiyasat sa kautusan ng Department of Environment and Natural Resources na ipasara at suspindihin ang mining operation ng 28 kumpanya na umano'y lumalabag sa batas sa pagmimina at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sunny Dominguez, ang co-chairperson ni Environment Secretary Gina Lopez sa MICC, maaaring abutin ng 3 buwan ang gagawing mining audit review. There are, I think, at least 75 contracts that have to be reviewed. And, some of these contracts are very thick. And then they will have to visit. So, we will take a deliberate approach to this thing. We're not rushing it. Sa Biyernes, muling magko-convene ang Technical Working Group ng MICC upang pag-usapan ang sistema at budget ng gagawing review. Giit ni Secretary Dominguez, kailangang maipakita sa publiko na pinag-aralang mabuti ng DENR ang closure at suspension order nito sa ilang mining operations. I'm sure Secretary Designate Lopez has made sure that her staff did the due process, but since it is very controversial, I think it's important for the public, particularly the mines and the municipalities who are affected, to know that this indeed are true. Samantala, itinanggi naman ng kalihim na may kaugnayan siya sa anumang mining companies ngayon. 2 beses lamang umano siyang na-engage sa minahan noong taong 2003 nang siya pa ang Chief Executive Officer ng isang copper smelting company at noong 2006 nang maanyayahan siyang i-rehabilitate ang Rapu-Rapu Albay. Gayunpaman, hindi niya itinangging may shares of stocks pa rin siya sa isang mining company na nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN simula pa noong 1967. That was a gift to my grandson from my mother. I think it was 5,000 shares. At to my son. And we haven't transferred it to his name yet. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nagsasagawa ng rally sa harap ng Senado ang iba't ibang mining groups para suportahan ang kumpirmasyon ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. At mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Waila. Kasalukuyan nagsasagawa ng rally dito sa tapat ng Senado ang mahigit sa 3,000 supporters ni Secretary Gina Lopez. At ang panawagan nga nila, Waila, ay kumpirma na sa lalong madaling panahon si Secretary Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Kanina, Waila, sa pakikipag-usap natin sa ilan sa mga grupo na nandirito, sinabi nila na 7 a.m. pa lang ngayong umaga ay nag-convene na sila sa CCP complex at saka sila sabay-sabay na nagmarcha dito sa Senado. Kabilang sa mga grupo nandirito ngayon ay ang grupong Greenpeace, Sanlakas, Eco Waste Coalition. Meron din tayong mga nakausap na mga mangingisda at mga magsasaka mula sa probinsya ng Batangas at Mindoro. Ayon sa grupong Greenpeace na nakausap natin kanina, ay binabalak nila na maghain ng position papers mamaya sa opisina ni Senator Manny Pacquiao na siyang namumuno sa Committee on Environment ng Commission on Appointments. At paliwanag nila, hindi sila na-inform na hindi na natuloy ngayong araw yung nakatakdasa ng confirmation hearing ni Secretary Lopez, kaya sila ay nagpunta ngayong araw dito sa Senado. Pero paliwanag nila, whether or not matuloy yung confirmation hearing ngayong araw ay magsasagawa naman talaga sila ng kanilang support rally para sa kalihim. At maliban dito sa Senado, meron din sila magagawin pang aktibidad at iba't ibang cost-oriented projects din sa labas ng Senado upang magpakita ng suporta sa kalihim. Kanina, Waila, ay dumating din dito mismo sa rally si Secretary Gina Lopez kung saan nagbigay siya ng mahabang mensahe sa kanyang mga taga-suporta. Ayon sa kalihim ay na-appreciate niya yung pagpapakita nga ng suporta ng mga pro-environment groups dito at sabi nga niya patuloy siyang maninindigan
para sa mga polisiyang ipinapatupad niya under the Duterte administration. Ayon naman sa grupo din na nakausap natin dito, hanggang mamayang hapon pa sila nandirito sa Senado at they're asking sana magkaroon sila ng pagkakataon na makausap din yung CA panel na siyang magsasagawa o hahawak ng confirmation hearing ng kalihim. At yan muna huling balita mula dito sa tapat ng Senado. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live mula sa Pasay City. Sa iba pang balita, sinimulan ng isalang sa final testing kagabi ang mga bagong-bago ng MRT Line 3 na binili sa China. May report si Bernard Dadis. 48 brand new Dalian trains na binili sa China ang inaasahang sasailalim sa testing stage. Ngunit kagabi, 4 na bagon lamang ang sumailalim sa final testing stage upang magamit na ngayong buwan. Ayon kay MRT General Manager Deo Leo Manalo, signaling test ang isinagawa kagabi sa mga bagong bagon sa pangunguna ng mga engineers mula sa Bombardier na supplier ng signaling system ng MRT. Mahalaga ang signaling system sa pagtitiyak ng kaligtasan ng pasahero ng tren. Sa pamamagitan nito, automatic na hihinto ang tren kapag ito ay overspeeding. Hihinto rin ito kapag mayroong nakalimutang gawin ang driver ng tren. Matapos mailalim sa performance test, susunod naman ang reliability test. Inaasahang matatapos ang final stage testing ng 8 bagon o 2 Dalian train sa loob ng 2 linggo at kapag pumasa, magagamit na ang mga ito sa katapusan ng buwan. Sa kasalukuyan ay mayroong 20 operation trains ang MRT. Kaya naman inaasahang makatutulong ang mga bagong bagon ng tren sa daang-daang libong pasaherong sumasakay araw-araw. Samantala, posible na ring magamit ang bagong central control system ng MRT ngayong kalagitnaan ng Marso. Ito'y matapos magpalit na makabagong central computer. Sa ngayon ay natapos na ang installation nito at hinihintay na lamang na makumpleto ang reliability test. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Magbibigay ang Besling College of the Philippines, Harana Tours at Panda Coach Tourist Transport ng 1 milyong pisong common fund para sa lahat ng mga estudyanteng nakaligtas sa aksidente sa Tanay Rizal. Samantala, sinuspindi na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng Panda Coach Tourist Transport dahil sa questionabling financial statement na isinumite nito. May report si Joan Nano. Nagkasundo ang pamunuan ng Besling College of the Philippines, Harana Tours at ang Panda Coach Tourist Transport na maglaan ng 1 milyong pisong common fund bilang tulong pinansyal sa mga nakaligtas sa Tanay bus accident noong 1 linggo. Batay sa isinagawang unang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa insidente kahapon, ang naturang halaga ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng gamutan ng mga estudyante na nasugatan sa aksidente. Kaugnay nito, pinagsusumiti naman ng LTFRB ang mga respondent ng kanilang written document kung saan nakasaad ang magiging proseso, timeline at kung papaano lilikumin ang pera ng naturang common fund. Minabuti na lang ng tatlong parties to come up with an amount, a pooled amount by which they can address the costs that they have to be confronted with, insofar as the victims are concerned. Whether it be 1 million, 2 million, or 3 million, as I said earlier, we require them for a written submission of this common fund that they were telling the board. Kasama rin sa mga hinihingi ng LTFRB ang kumpletong listahan at mga dokumento na nagsasabi kung magkano na ang kabuuang gastos na sinagot ng Panda Coach at ng Besling College sa mga biktima ng aksidente. Nagreklamo naman ang ilang mga magulang dahil hanggang sa ngayon ay wala pa umano silang natatanggap na anumang tulong mula sa Panda Coach bus. Wala po kaming natatanggap ni Panda, ni etc. ni ano. Estimate ko umabot ako po ng 7,000. Tapos sa ngayon po nag-ano kay Amang, umabot na po kami ng 10,000. Samantala, sinuspindi na rin ng LTFRB ang kabuuang operasyon ng 19 na bus unit ng Panda Coach Tourist Transport matapos na matuklasan na questionable ang audited financial statement na isinumiti nito sa board. Nagulat kami na yung audited financial statement that they submitted to the board
to justify the sale and transfer of the entire 19 units of Sitio Lucia to Panda Coach Tours. They only have something like 2.7 million assets total. Bukod sa Panda Coach, nais rin ng mga magulang ng mga estudyante na masuspinde ang operasyon ng Harana Tours. Subalit ayon sa LTFRB, kinakailangan muna nila itong pag-aralan ng mabuti at kumalap ng mga kaukulang ebidensya bago madesisyonan kung babawiin o sususpindihin ang prangkisa nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Makakauwi na sa Pilipinas ang medical staff group na binubuo ng mga Pilipino na binihag ng Islamic State militant sa Sirte, Libya. May report si Marge Pelayo. وصل المبعوث الخاص للرئاسة الفلبينية قادما من العاصمة مانيلا لاستلام الطاقم الطبي الفلبيني، الممرضات والممرض والطفلة الصغيرة التي يبلغ عمرها 10 شهور. هؤلاء الطاقم الطبي كان متواجد كممرضات بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت. تم احتجازهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي وتم تحريرهم من قبل قوات البنية المرصوص. Formal nang na-turn over sa mga kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga Filipino medical worker na nabihag ng teroristang grupong Islamic State sa Sirte, Libya noong 2015. Personal na nagtungo si Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Jesus Yabe sa Tripoli sa Libya upang sunduin ang mga ito na kinabibilangan ng 7 babae, 1 lalaki at 10 buwang gulang na sanggol. Ayon sa isa sa mga binihag, halos araw-araw ay nangangamba sila sa kanilang kaligtasan dahil sa marahas na pagtrato sa kanila. Nung kami po ay piners ang maging Muslim, pinalaya po kami pero may kondisyon na magtatrabaho kami bilang nurse ng hospital nila at tuturuan namin ang mga ISIS ng mga emergency cares at ng nursing course. Hindi maganda po ang aming naging experience sa kanila dahil araw-araw po kami naninirahan sa takot na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin at lagi nilang sinasabihan kami na kung kayo ay lalabas ng cert, papatayin namin kayo, papatayin namin. Ang grupo ay puwersahang pinagtrabaho ng mga terorista sa isang ospital sa Sirte kung saan dinadala ang kanilang mga kasamahan na nasugatan sa bakbakan. Noong Disyembre ng nakaraang taon, nabawi ng puwersa ng gobyerno ng Libya ang Sirte mula sa mga terorista. Noon din ay pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag, kabilang na ang mga Pilipino at iba pang dayuhan. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. 5 magkakamag-anak ang nasuwi sa sunog na naganap sa Barangay Southside sa Taguig kagabi. May report si Bernard Dadis. Magkakasama pa sa loob ng nasunog na bahay nang matagpuan ang 5 magkakamag-anak na namatay sa nangyaring sunog sa residential area sa Abbott Street Extension sa Barangay Southside, Makati. Kinilala ang mga biktima na sina Ramon Benjamin, 78 years old, Virginia Benjamin, 68 years old, at ang mga apo ng mga ito na sina Francine Lozano, 12 years old, Franklin, 8 taong gulang, at Franz John, 6 na taong gulang. Yun nga, sinabihan ko po yung aming mga fire volunteer ko. Habang bumabakbak kami sa taas, may narinig kaming mga yung mga bata na iyakan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, makipot ang iskinita papasok sa bahay ng mga biktima at walang ibang lagusan palabas ng compound nito. Nag-umpisa ang apoy sa bahay na nasa bukana ng iskinita kung kaya't natrap na ang mga ito sa kanilang bahay na pawang gawa sa light materials. Actually, under investigation pa pero ang initial, maring nagsimula sa kasi wala kuryente sa pinagsimula ng bahay, yun ang alleged ng mga tao, no? So ang suspecha ay kandila or kasera. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula alas 8 kagabi. Tinatayang 200,000 piso ang halaga ng napinsala ng sunog na tumupok sa 10 bahay. Alas 9:40 ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang parada ang idinaos sa Quezon Memorial Circle ng Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng pamahalaan bilang pagsisimula ng Fire Prevention Month. Mula sa Quezon City, may report si Mon Oxon live. Yes, Mon.
Magandang tanghali, Lakay. Ipinahayag ng Bureau of Fire Protection kanina na mas tumaas ang bilang o insidente ng sunog sa bansa kumpara noong 2015 at 2016. At ngayong taon, simula noong Enero pa lamang, umabot na sa 260 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection sa bansa. Ayon sa BFP, karamihan ng mga naitalang sunog ay sa mga residential areas, lalo na sa lugar ng mga informal settlers. Noong 2015, nakapagtala ang BFP ng 1,456 na kaso ng sunog sa mga residential areas at informal settlement area. Kaya ngayong buwan ng Marso ay inilunsad ng BFP ang Fire Prevention Month upang mabigyan ng kaalaman at kamalayan ng mga tao hinggil sa fire prevention. Pinaliwanag rin ng BFP na sa mga depressed areas madalas nangyayari ang sunog na kung saan magkakadikit at gawa sa light materials ang mga bahay. Isang problema na madalas nararanasan ng mga bumbero ay kung paano may papasok ang mga fire truck sa makikitid na daan at maidadlad ng mabilis sa mga fire hose sa panahon ng may sunog. Ayon sa BFP, faulty electrical wiring ang nangungunang sanhi ng sunog sa bansa. Sinusundan ng itinatapong upos sa sigarilyo, naiiwang nakasinding kandila at mga gas ranges na may tagas. Samantala, kaisa rin ang UNTV News and Rescue Team kanina sa mga nakibahagi sa gawain ng BFP ngayong araw. Ang UNTV News and Rescue ang isa sa mga pangunahing katulong ng BFP sa pagresponde kapag may mga sunog. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat mula sa Quezon City. Inilusad ng Commission on Elections at National Youth Commission kanina umaga ang voters registration sa mga pamantasan. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Lakay. Natuloy na ngayong umaga ang caravan ng COMELEC at National Youth Commission para sa voters registration awareness ng mga kabataan. Bahagi ng caravan ay ang paglulunsad ng isang satellite registration booth sa loob ng pamantasan ng lungsod ng Manila o ang PLN. Isang forum din ang binuksan para sa mga estudyante at guro ng PLN kaugnay ng kanilang mga katanungan patungkol sa kanilang pagpaparehistro, sa pagkuha ng voters ID at sa pagbuo ng mga training para sa mga kabataang kakandidato para sa SK at barangay election. Sinalakay din kanina ang mga pamantayan sa pagpili ng mga ihahalal bilang mga leader, lalo na't itinuturing na stepping stone ng isang politiko ang pagpasok sa SK election. Muling nang hikayat ang mga kinatawan ng National Youth Commission na makiisa sa registration at magpatala bilang isang legal na botante ng bansa. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, mahalaga ang boto ng mga kabataang Pilipino, lalo na't 40 to 45% o katumbas ng 21 milyon sa mga electorate ay mula sa hanay ng mga kabataang Pilipino. Nagpaalala din ng COMELEC sa mga kabataan na hanggang April 29, 2017 na ang registration deadline para sa barangay at SK elections na gaganapin naman sa October 23, 2017. Bukod sa PLM ay may mga bubuksan pang satellite registration booths ang COMELEC sa iba't ibang kolehyo at pamantasan sa bansa. Lakay ang satellite registration sa loob ng PLM ay bukas sa lahat ng mga botante mula District 1 hanggang District 6 ng Manila. Pwede rin magparehistro ang mga kabataang hindi nag-aaral sa PLM basta ang edad ay nasa 15 hanggang 30 taong gulang at nasasakupan ng mga naturang barangay mula sa District 1 hanggang District 6 ng lungsod ng Maynila. Yan muna ang latest live mula dito sa COMELEC. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat mula sa Maynila. At samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral live mula po sa Cebu City. Maayong to, Deb. Yes, daghang salamat, Lakay, ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Nadakpan sa gihimong entrapment operation sa PIDEA, Calabarzon Region ang usa ka 79 anyos nga Taiwanese national. Matod sa PIDEA, ang suspect gituohang miyembro sa usa ka Chinese syndicate. Kini ang report ni Sherwin Culubo. Nasa kustudiya ng PIDEA Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang isang Taiwanese national matapos makumpiska rito ang 1 kilo ng hinihinalang shabu sa isinagawang entrapment operation sa kondominium sa Malate, Manila kahapon. Kinilala ang suspect na si Zin Quan Wu, 79 anyos, na 6 na buwan pa lang nakakalaya matapos itong makulong nang dahil din sa kaso ng iligal na droga. Ayon sa PIDEA, 3 buwan silang nag-operate hanggang sa makumbinsi ang suspect na makipagtransaksyon sa isang PIDEA agent nang hindi nito nalalaman. Naghahanap sila nung
pwede nilang pagbagsakan ng kanilang droga. And unfortunately for them, yung nakatransaction nila ahente na natin. So we set up an entrapment operations. Nag-deliver ito si Mr. Wu ng worth 6 million peso na shabu. Dagdag pa ng PIDEA, si Wu ay hinihinalang miyembro ng Chinese syndicate na nag-ooperate sa Pilipinas at maging sa Taiwan. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng PIDEA kung mayroon pang shabu laboratory sa bansa na pinagkukuhanan ng supply ng mga drug syndicate. Slowly nagre-research na naman yung mga local transnational drug syndicates para i-penetrate nila yung market dito sa ating bansa. Hindi ito bago sa atin dahil bago pa man na-ideklara ni Presidente yung kampanya sa illegal na droga, meron talagang mga grupo na nag-ooperate dito sa ating bansa. Magugunitang noong linggo lamang, 1 kilo rin ng shabu ang nakumpiska ng PIDEA 4A sa isa namang drug courier na ang katransaksyon ay mula umano sa Chinese syndicate na nasa loob ng New Bilibid Prison. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Pagabuhaton og balik ang tigil pasada sa pipila ka driver sa pasahero ang jeep sa pipila ka bahin sa Cebu kung dili paminawon sa kagamhanan ang ilang panawagan batok sa plano nga pag-phase out o pagbag-o sa mga karaang jeep. Ani ang report ni Gladys Tuwabi. Padayon nga mulihok ang grupong Piston o pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide sa Cebu. Kung dili paghihapon paminawon sa gobyerno ang ilahang hangyo nga dili ipatuman ang plano nga pag-phase out o modernization sa mga public utility jeepney. Sumala sa transport group, magbuhat usab sila og transport strike aron padayon nga manawagan sa gobyerno. Kung ang gobyerno dili mo tagad, dili magpakabana sa isyu sa driver karon, moingon kami nga dili pa ni maora ni, no? Padayon kami nga makigbiso gantod nga mabasura gyud ang department order ug ang tanan pa nga mga palisiya nga kontra driver ug kontra katawan. Niadtong Lunes usa ang grupo sa nagpahigayon og nationwide strike. Diri gitunol sa grupo ang ilahang suwat ngadto sa LTFRB 7. Kabahin sa ilahang mga rason ug eksplanasyon kung nganong dili sila uyon sa pag-phase out sa mga jeep nga 15 ka tuig pataas. Gipangayo sa grupo ang tabang sa local government units ug misalig nga adunay positibo nga epekto ang ilahang gipahigayon nga strike. Sumala kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, tun-an sa lokal nga kagamhanan kung unsang mga paagi nila matabangan ang grupo. Pangitaan nato nagpaagi unsay posible nga mga butang nga makabot na to ang kanang win-win solution ba? No? Nga di isad maapektuhan ang atong mga drivers, makatabang sad ni sa publiko. So, moram ginay welfare. Ang welfare man sa public itan-aw sa city. Gisiguro sab sa Cebu City Local Government nga andam ang ilahang contingency measures aron dili maapektuhan og maayo ang mga commuter kung magpahigayon usab og transport strike ang grupo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Libo-libo ang gilauman nga moabot nga lokal og langyaw nga turista sa Davao City karong Marso subay sa pagsaulog sa ika-80 araw ng Davao. Apil sa gilauman ang pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte nga usa ka Davaoenyo. Si Victor Cosares sa maong report. Gilauman nga mas taas ang mamahimong tourist arrival sa Davao City karong bulan sa Marso kung itandi kini sa kaparehas nga bulan adtong niaging tuig. Sumala pa sa City Tourism Office, kapin sa usa ka gatos og 50,000 ka mga local ug foreign tourist ang moabot sa dakbayan subay sa pagsaulog sa 80th araw ng Davao nga magsugod karong adlaw hangtod sa petsa 16. Gilauman usab ang pag-abot sa mga balikbayan nga Davaoenyo nga makighiusa sa selebrasyon. Kini usab ang unang pagsaulog sa araw ng Davao diin presidente na sa Pilipinas ang kanhing amahan sa lungsod. Well, of course, obviously, the president will be coming kay Iha Magyuding Baluarte. No? Usa sa highlight sa selebrasyon ang Parada Davaoenyo nga pagahimuon sa March 16. Ang mga parties. And then, another thing is, yung amin mo talagang pinaghahandaan ngayon kasi yun yung instructions ni Mayor Sara is our Parada Davaoenyo. This year, she wants Davaoenyos to be able to trust, to parang look back on their roots. So our parade will have
8 special floats made by the city, and this is going to be themed. This is going to depict the history of Davao. Pagahimuon usab sa maong adlaw ang Duyog Davao Concert nga pagasalmutan sa mga artist nga gikan sa Davao. Adunay street party ug mga concerts nga pagahimuon usab sa March 17 ug 18. Thing is, we have also the Duyog Davao Concert, which is really organized and to be participated in by Davao talents. That's why nilagay po ito on the 16th talaga after the parade para po ma-feel talaga na ng mga Davaoenos na Duyog Davao. Let's all come together and show them how strong we are as a people. 2,000 hangtod 3,000 ka mga miyembro sa security forces ang gitagana nga magbantay sa duha ka semana nga selebrasyon. Mukabat sa 10.5 million pesos ang budget para sa okasyon, samtang sama sa March 16 nga usa ka non-working holiday sa dakbayan sa Davao, gideklara na usab sa Malacañang nga usa ka special non-working holiday ang March 17 isip usa ka adlaw sa pagpasalamat sa lungsod. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral, mayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral mula sa Cebu City. Susunod. President Donald Trump idinetalye ang kanyang mga plano at proyekto sa talumpati sa US Congress. 5G technology at bagong smartphones na may iris scanner feature. Tapok sa binuksang Mobile World Congress sa Barcelona, Spain. At mahigit 700 residente sa Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Humakbang na si world number 1 Andy Murray sa second round ng Dubai Tennis Championships. Straight sets ang panalo ni Murray kay Malik Jasiri 6-4, 6-1. Ito ang unang laro ni Murray matapos na di sukat akalaing padapain siya ni Miska Severev sa Australian Open noong Enero. Ito ang unang pagtatangka ng world number 1 na masikwat ang tropeo ng Dubai Championship. Si Guillermo Garcia Lopez ang susunod na asignatura ni Murray. Balik action na si Rory McIlroy ngayong linggo sa World Golf Championship sa Mexico City. Pansamantalang namahinga ang 27 taong gulang na si McIlroy sa kanyang tinamong fracture sa isa sa kanyang mga tadyang. Hindi muna naglaro si McIlroy mula noong Enero at sa torneo ngayong linggo ay masusubok kung balik na sa dati ang kanyang laro. Naglaro si McIlroy na may pinaghihinalang back injury sa South African Open kung saan tinalo siya sa playoff ni Graeme Storm ng England. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Donald Trump outlined several of his plans and projects during his term in his first address to Congress. Marie Peñaranda details this report live from Austin, Texas. Yes, Marie? Good afternoon, Will. U.S. President Donald Trump addressed a joint session of Congress for the first time in a televised speech, laying out his agenda for the next year. Opening his speech, Trump condemned recent threats against Jewish community centers, vandalism of Jewish cemeteries, and the deadly shooting of an Indian man in Kansas last week. Trump said he took the podium to deliver a message of unity and strength. The U.S. president also discussed issues of his election campaign and his presidency so far, immigration reform. Those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values.
We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America. We cannot allow our nation to become a sanctuary for extremists. That is why my administration has been working on improved vetting procedures, and we will shortly take new steps to keep our nation safe and to keep those out who will do us harm. He also touted his decisions to withdraw the U.S. from Trans-Pacific Partnership trade deal and order work to start on a wall along the U.S.-Mexico border. Mr. Trump also railed against the radical Islamic terrorism of the so-called Islamic State. The president drew some of the loudest applause when he pledged to extinguish this vile enemy from our planet. The most thunderous ovation of the night came when he paid tribute to the widow of Navy SEAL Ryan Owens, who died in a bloody U.S. raid on an al-Qaeda-based Yemen days into Mr. Trump's presidency. The president's remarks were also cheered when he urged Congress to act decisively to repeal and replace Obamacare. Obamacare premiums nationwide have increased by double and triple digits. As an example, Arizona went up 116% last year alone. Governor Matt Bevin of Kentucky just said Obamacare is failing in his state, the state of Kentucky, and it's unsustainable and collapsing. Remember when you were told that you could keep your doctor and keep your plan. We now know that all of those promises have been totally broken. Obamacare is collapsing, and we must act decisively to protect all Americans. Action is not a choice, it is a necessity. So I am calling on all Democrats and Republicans in Congress to work with us to save Americans from this imploding Obamacare disaster. Among U.S. First Lady Melania Trump's guests on Tuesday night were 3 California residents whose relatives were killed by people in the U.S. illegally. At least a dozen Democrats have brought as their guests among undocumented immigrants who came to the U.S. as children. Trump ends his first address to the U.S. Congress by saying the evening will be remembered as a new chapter of American greatness and asks lawmakers and the public to join him in dreaming big for a new vision of America. And that is the latest, Will. Back to you. Thank you very much, Marie Peñaranda, live from Austin, Texas. Meanwhile, an SUV driven by an elderly man plowed into a Mardi Gras parade crowd in Gulf Shores, Alabama on Tuesday, injuring a dozen members of a high school marching band and prompting the event to be canceled. Of the 12 students hurt, 4 were critically injured, Gulf Shore spokesman Grant Brown said at a news conference. The driver, who was not yet identified, did not suffer any injuries and had not been charged. Police said they were still investigating what caused the driver to lose control. And in other news, Turkey's largest trial of 330 suspects from last year's coup attempt opened on Tuesday in a courtroom in Sincan outside the capital, Ankara. The suspects, who are mostly from the 58th Artillery Brigade and the Artillery and Missile School, were arrested on July 26 last year for alleged involvement in the military coup. The courtroom, which was specially built to try the accused, was well guarded with a heavy police presence featuring snipers and surveillance drones. Since the failed coup attempt of July 15, 2016, the Turkish government blamed U.S.-based cleric Fethullah Gulen for being behind the threats and carried out nationwide arrests of 42,000 suspects who were allegedly involved in the coup. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. At para po sa mga mahihilig sa gadgets at sa mga palaging updated sa larangan ng teknolohiya, alamin natin kung ano ang mga tampok sa Mobile World Congress sa balita ni Leslie Longbowen. Dinumog ng
ng libo-libong technology enthusiasts mula sa iba't ibang bansa ang pinakamalaking annual mobile technology trade show sa Barcelona, Spain. Dito ipinamalas ng iba't ibang kumpanya ang potensyal ng immersive technology, gayon din ang multiple applications ng pinagsamang Internet of Things at 5G networks. Patok sa mga lumahok sa Mobile World Congress ang ginawang gimmick ng Samsung. Gamit ang latest Gear virtual reality headset nito, kahit nasa limitadong espasyo ay nagmistulang nasa amusement park ang mga sumubok nito, tulad na lamang ng roller coaster rides, skeleton run at acrobatic flight simulator. Agaw spotlight naman ang 5G technology na may latency-free connection at high-speed data transfer. We could see the first 5G test networks going live this year. Then we're going to see this enormous race, almost a bit of a kind of global arms race to get 5G out there first. And it won't be something you walk around with. It's going to be a bit of a while before you see 5G on a smartphone. But by 2019, 2020, there will definitely be devices out there. Ayon sa mga eksperto, ang pinagsamang 5G at Internet of Things ay makagagawa ng maraming aplikasyon na makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. What we're showing is how the connectivity has evolved from smartphones and tablets now to connectivity into cars, industrials, consumer goods, wearables. All sorts of things are now being connected. Samantala, tampok din sa Mobile World Congress ang paglalagay ng iris recognition software sa smartphone processors. Ayon sa iLock, kaya nitong ma-assess ang 240 characteristics ng mata at maaaring gumana hanggang sa layong 60 centimeters. Kaya rin ng eye scanner na matukoy ang totoong mata kumpara sa larawan lang. Dahil dito, naniniwala ang iLock na maaaring magamit ang naturang teknolohiya sa bank transactions at purchases sa pamamagitan ng smartphone. In the next 2 years, every smartphone in the world is going to have a biometric on it. And we believe it's going to have a combination of fingerprint and iris because they make a natural mesh and they're useful for different things. Iris for the mathematical precision, fingerprint for some usability. Tatagal ang Mobile World Congress hanggang sa March 2. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. Muli nagsagawa ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Rizal, Laguna. May report si Sherwin Kulubong. Sa ikalawang pagkakataon, tinugon ng UNTV ang kahilingan ng punong lungsod ng bayan ng Rizal sa Laguna. Ito ay ang muling makapagsagawa ng libreng medical mission sa kanilang lugar. Kaya naman katuwang ang Partners in Public Service ng Himpilan sa pangunguna ng Members Church of God International, nagtungo ang grupo sa Rizal, Laguna upang maghatid ng serbisyo publiko. Mahigit 700 mga residente ang napaglingkuran sa iba't ibang medical services sa medical mission tulad ng dental extraction, ECG, medical adult consultation, pediatric at legal consultation. Mayroon ding libreng gupit para sa mga taga-barangay Talaga. Napakahalaga sa mga tulad nilang kapos sa buhay ang mga ganitong medical mission. Lalo pat karamihan sa mga residente ay mga magsasaka na kabilang sa sektor ng pinakamahihirap sa bansa. Kaya ganun na lamang ang kanilang pasasalamat sa tuwing sila ay napapasyalan at natutulungan sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Mahalaga po at salamat. Hindi po namin ito makakalimutan, lalong-lalo na po sa mga nabiyayaan ng mga proyekto. Sa UNTV po naman ay mas kilala na po namin sila dahil hindi lang po ito ang pagkakataon na sila ay tumutulong. So in behalf of Mayor ng Rizal, Laguna, maraming salamat po kay Brother Eli at saka kay Kuya Daniel dahil napaunlakan sila dito na magkaroon ng medical mission. Maraming pong salamat dahil hindi nila kami binigo. Sherwin Kulubong para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.